Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Good morning. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefer ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa bagong Pilipinas. Patuloy ang programang pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino or 4PH ng Marcos Administration para mabigyan ng maayos at abot-kayang pabahay ang mga Pilipino. Sa Davao City, 72 five-story buildings ang magiging available. 4 sa mga ito ay kumpleto na at pwede nang maturing at ma-turn over habang ang ilan naman ay tuloy-tuloy ang konstruksyon. Inaasahang makapagbibigay ng benepisyo ito sa 7,200 pamilyang naninirahan malapit sa danger zones at sa mga naapektuhan ng mga ongoing government infrastructure projects sa Davao City. Panoorin po natin ito. Good news din ang dala ng Bureau of Immigration. In line with President Marcos Jr.'s directive to enhance national security through digital transformation, the BI advances its border security with the launch of Advanced Passenger Information System or APIS. APIS is a globally recognized system that allows authorities to conduct advanced screening of passengers before their arrival, enabling enhanced risk assessment and streamlined immigration procedures. As part of its phase implementation, the BI has begun pilot testing with major airlines, with Cebu Pacific becoming the first carrier to fully integrate its system with APIS. The Bureau of Immigration has also successfully conducted connectivity tests with Interpol's I-24/7 database, ensuring access to global security watch list for enhanced monitoring. At ito po ang mga good news natin sa araw na ito. Makakasama rin po natin ngayong umaga si OWA Administrator Arnel Ignacio para naman ibahagi ang ilan sa mga programa ng ahensya. Pero po bago natin siya makasama, panoorin po muna natin ito.
maraming salamat. Okay. Nandito po ako to bring you good news. Sa kabila po lahat ng nangyayari, ang gusto nating umpisa ng ating araw sa mga magagandang balita. Ito po ang mga nagagawa natin sa OWA, ang Overseas Workers Welfare Administration, of course with the DMW. And gusto lang namin pong ilahad sa inyo na ito po ang kadalasang binibilin. Nung huli kami nakita ni Presidente sa Pampanga, yan lang ang binulong niya sa akin. Arnel, tuloy-tuloy mo lang na pangangalaga sa ating OFW at araw-araw po yan ang ginagawa natin. Doon po sa ilan niyo pong natunghaya ng mga proyekto natin, katulad niyang Migrants Brew, that started with the first Migrants Brew coffee shop sa central office. Nung simula yan, parang hindi nila maintindihan bakit kami nagtatayo ng coffee shop. Ito kasi nagsimula ito sa aming mga trips abroad and nakikita ko yung mga OFWs natin. Minsan sinisilip-silip lang kami pagka nagkakape. At amoy na lang ng kape yung kanilang nilalanghap para ba masiyahan. So we started with the first Migrants Brew Coffee Shop and now all over our 17 branches, 17 offices sa kabuuan ng OWA, meron na po niya. Yan ang sumasalubong. So bago pa kayo magdiskusyon ng kanilang mga problema at hinaing, magkakape muna sila. And napakalaki po ng nagawa nito sa kanilang pakiramdam. Tuwing sinasabi natin mahal natin ng OFW, kadalasan tayong inaalok natin kagad, nagkape ka na ba? Kumain ka na ba? So ito ang bungad tuwing ang OFW ay pumupunta sa opisina. I really hope that you can also visit the old OWA office dyan sa FB Harrison, corner Buendia. Bagamat luma yung building, pinaganda natin ang pinaganda, para nga maramdaman ng ating mga OFWs that meron silang lugar dito na matatawag nila kanila. Nakita nyo rin ay meron tayong Ayos Truck. Kung napansin niyo yung Ayos Truck na yan, that is again, sa pangangalaga naman ng OFWs as instructed by the President Bongbong Marcos, na lagyan natin ng komprehensibong pangangalaga. Dahil merong mga bagyo, lindol, ang mga OFWs natin nag-aalala kung paano nila makukontak yung kanilang pamilya. Ito pong Ayos Truck na to ay equipped with Wi-Fi. It has a kitchen, shower, generator, lights. Ito ho ang nauunang pumunta sa lugar kung saan merong trahedya. So we can provide them with the Wi-Fi, internet connection so they can get in touch with their OFWs na kamag-anak sa ibang bansa. Nakita nyo rin na yung ating dalawang lounges sa Terminal 1 and Terminal 3, which has been operating 24 hours, and as of now, we breached the 600,000 numero ng mga OFWs na napagsilbihan dyan. Ang maganda lang balita, talagang naubos na yung mga matitinding kanilang hinaing dahil ngayon meron na silang mapupuntahan. At I really hope that you can see their reaction each time they come in dito sa mga lounges na matatawag nilang kanila. Maririnig mo sila, punta muna tayo doon sa lounge natin. Napakasarap ng pakiramdam. At kung gusto niyo ng good news, ito hong emosyon na nararanasan namin araw-araw by serving the OFWs, napakasarap sa pakiramdam. Yun ding Seafarers Hub, for the first time, ang ating mga seafarers nagkaroon ng tambayan. For so many years, kumakanta pa ako sa library way back 86. Hindi ko mapigil, sorry ha. Nakikita na natin ito mga seafarers sa katambay dyan sa Calao. And hindi lang hirap ng init, hindi lang hirap ng gutom, kung hindi naging lugar pa ito kung saan pumupunta yung mga ambulance chasers at kadalasan na napapapirma sila sa mga agreement na ipapanalo daw yung kaso na ending up wala silang nakukuha. So what did we do? Sabi ko lang, lagyan natin sila ng lugar na meron ng abogado, merong pagkain, may kape, naka-aircon, bukas yung 24 oras. So kung meron tayong mga communication na kailangan ipahatid sa kanila, meron din silang lugar. So ang ating unang-unang Seafarers Hub
nandyan sa Mabini, corner TM Calao, kung saan sila. And we are very, very happy and very glad and looking forward na after the President has signed Magna Carta for Seafarers, nakatalaga po rito na magtatayo pa tayo all over the country ng Seafarers Hub. So, yan ang isa rin sa we are very eager to do for our seafarers. And kung napansin nyo, meron tayong ipinakitang OFW Global Center. It is 1,903 square meters of it's a whole floor na center to para sa OFWs. Bubunga dito yung pinakamalaki nating Migrants Brew Coffee. Of course, we're working with the DMW and itong lugar na ito, natulungan tayo ng Department of Foreign Affairs na makuhang immunity. So that's Philippine territory, itong OFW Global Center. I really hope that pwede ba natin silang maisama lahat doon? So para makita nyo naman, dahil ito, ang pagkakagawa nito, truly world-class. Napakagandang lugar. And kung maalala nyo, yung ating mga OFWs, natutulog sila doon sa mga kalye, nakahiga doon. And now, again, caring for OFWs as instructed, meron silang lugar na kung matatawag lang kanila. At ang location nito, nasa Admiralty, is the United Center Building at the 18th floor. Ang elevator nito, 5. So, nakakatuwa lang kapag yung mga OFWs pumupunta dyan na hindi makapaniwala na meron na silang lugar na matatawag na kanila. So, ano pa ba yung aking na-miss? The 1348, several times this has been tested in the Senate and walang palya, lagi may sumasagot. Why are we emphasizing this? Kadalasan po pagka naglalabas tayo ng hotlines, ang sinasabi hindi nila inaasahan yan dahil wala na masasagot. Dito makakaasa sila 24/7, mayroong sumasagot dyan. And also we'd like to emphasize that the problems of OFWs, tuloy-tuloy yan. Hindi naman talaga mai-eliminate yan totally and absolutely. But the great difference now is government answers, government works, and governments act swiftly. As we've demonstrated doon sa sinubmit sa aming Escalona case na from Colombia, kaagad-agad natin ito naiwi to an air ambulance at nakarating na kaagad siya. Ito yung na-stroke, suffered from massive stroke, is a 48-year-old chef from Colombia. Naiuwi natin kaagad-agad ito via air ambulance. So, in a nutshell, what we are trying to say that we have a government who acts, who responds, and who feels. At kahit ano pa po ang nangyayari, paulit-ulit lamang kaming binibilinan ng ating presidente, PBBM, alagaan mo yung mga OFWs. And that is what we are doing. Thank you, Admin. We're now opening the floor for questions from MPC. Tuesday New, DZBB. Good morning, Admin. Hindi ko maganda yung mga accomplishments ng OWA natin so far, pero Good morning. itong latest na mga nangyayari sa bansa, sir, lalo na yung banta ng ilang grupo ng OFWs para sa zero remittance. So far sa inyong mga monitoring sa ating mga OFW, Admin, ano mo yung pinakamalakas na pulso ng mga nakakausap nyo na mga OFW regarding this issue? Actually, alam nyo, pag kami naman nakakausap, katulad kagabi, kasama ko yung 206 na mga inuwi natin sa trafficking, hindi naman ito nababanggit. At kung sakasakali man, nababanggitin nila, sasabihin lang natin kung ano yung sa tingin nyo na kakabuti sa inyo, pag-isipan nyo mabuti. But we really do not engage in sa ganitong usapin since hindi naman nila binabanggit. So far, ay kagagaling ko rin lang na Singapore and then flew to Thailand and then kagabi kasama ko sila, wala namang nagbabanggit sa amin. Follow-up lang, sir. Mayroon ba kayong initiative on the part of the OFW na magsagawa halimbawa ng parang meeting with the OFWs para
bigyan sila ng advice regarding this matter? Again, hindi siyempre yung OWA mag-encourage or even open the topic. Ang pagka kasi una nila ako nakikita, parang hindi yan na talaga nila naaalala. Kung minsan nga kahit walang problema, pagka maglalakad ako, ang iisipin nila, kailangan may iwi, kailangan may scholarship. So we have confined our interaction with the OFWs, with the immediate needs nila. Doon pa rin naman Tuesday, doon pa rin sila umiikot sa mga pangangailangan nila na kadalasan nilang nilalapit sa amin. So kung merong gustong umuwi, at kadalasan kasi ang topic namin becomes really very light dahil nauuwi ito sa sa tawanan. Alam niyo naman ilang taon na rin ako dito, kaibigan na ang trato ko diyan sa mga OFWs natin. Next question. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Hi, Alvin. Hi, admin. Good morning. Admin, kamusta yung mga kababayan natin doon sa Lebanon? Lebanon. Sa Lebanon. Ilan pa ba yung mga hindi pa na-repatriate? Okay, ganito no. Ito lang kasi I really hope that you can help us out here. Ang pagre-repatriate, hindi naman yun nangyayari each time lang na meron kayong mababalitaan. It's a daily thing na ginagawa ng OWA at ng DMW. Laging meron tayong naiuwi pa tatlo-tatlo, pa 20, hindi yan tumitigil. So if there are calls for repatriation, all they need to do is to get in touch with the DMW, OWA, or the DFA, and immediately napo-provide natin yan kaagad. Basta ang doon sila lumapit sa amin. Kasi kadalasan, alam mo, sa Facebook sila lumalapit. Pagka sa Facebook, hahanapin pa namin. So, kailangan lang. The 1348 hotline works. Sir, yung sa air ambulance, magkano yung naging ginugol ng gobyerno doon? Ito umabot ng mga $47,000. Kaya sa mga ganyang gastusin, hindi na natin iniisip kung malaki. As I mentioned, ang instructions lang sa amin at ang aming pangkaraniwang nararamdaman, it becomes second nature to people from OWA and DMW and DFA. Pag kami nangailangan, tulungan mo na kaagad. And I really hope that kayo rin, pagka tumatawag sa amin, wala naman, hindi naman kami tumitingin sa oras we will immediately respond. Sir, lang clarification lang doon sa OWA brewed coffee. Yes. Libre yun, ano? Yes, libre yun. Madalas nga yan, nagugulat sila na wala palang bayad. Kasi nga, nasanay tayo, pagka pinagkape ka, bibigyan ka lang ng cup, di ba? Tsaka yung stirrer na kahoy. Dito hindi. Ang gusto namin maramdaman ng mga OFWs, at kahit na sino, pag pumasok ka doon, premium ang ibibigay sa'yo. Para naman damang-dama mo na hindi ka tinipid. Thank you. Thank you po, admin. Do you have questions for Admin Ignacio? I really hope that na makita nyo yung aming bagong bubuksan sa Hong Kong. Ang tagal ko na rin dito, but what I want to share with you is not only the services that we do every day, it's the feeling na tumubo na sa amin yung each time an OFW comes to you and say thank you. Especially the seafarers whom I discovered ang pinaka-emosyonal. Lalaki ng katawan, sila pa yung nauunang umiiyak. Just to say thank you. Kaya alam nyo yung mga pinag-uusapan sa social media na mainit, pagdating doon sa aming daigdig, hindi naman ganyan ang usapan Kung ano lang yung basic nilang hinihingi at ang marireport ko sa inyo, yung pag nag-responde tayo, napakaganda ng aming exchange. I really hope that we can translate that into words because yun na ang naging buhay natin with the OFWs. And I'd like to think and I'd like to say that a lot have changed and lalo na sa ating pagresponde at pag-aasikaso rin. Hindi lang nung binibigay, kung hindi pag-aasikaso rin nung kanilang nararamdaman. So maraming salamat. Admin, I think we have one more question from Okay. Kenneth Pasyente. Hi, Kenneth. Hey, sir, good morning. Sir, maghingi lang po kami ng update doon po sa OFW's ID, kung meron na pong update doon. What about it? Magre-release po doon. Oo. Ito rin again, I'd like to emphasize,
meron din order sa si ating presidente na mag-digitalization na tayo, and we have followed that. Kaya kapag kayo ay yung ating mga OFWs, kumuha na sila, nag-register sila for the OFW IDs, tong e-card. Meron yan available sa Terminal 3, Terminal 1, sa NCR office, at sa mga lounges natin, no? Ito bibigyan ka na ng digital copy. So sa cellphone mo pa lang meron ka na. And meron ka pa rin ng card, which takes about 5 minutes. 5 minutes sa ano 'yon, matagal na 'yon. Naiinip na 'yon. And doon din sa mga pinupuntahan naming bansa, like ito, we're going to Hong Kong, right? Dadali namin yung machine para hindi mga taga Hong Kong mabigyan natin ng mga e-cards. And same thing happened when we were in in Taiwan. Kung pwede lang namin kayong sinasama. And also in Japan, kasi yung saya, yun ang gusto kong maramdaman yun at ma-experience eh. Which is the prime reason why kung tinatanong yun, hindi kami napapagod. Thank you. I hope I brought you some good vibes for the day. Salamat. Thank you very much to OWA Admin Arnel Ignacio. Ngayon po ay handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. Yusek, first question po is from Kenneth Pasyente, PTV4. Hi Yusek, good morning po. Yusek, balikan ko lang po yung sa APIS. Nabanggit niyo po kanina na sumali na po yung Cebu Pacific dun sa pilot testing. May mga karagdagang airlines pa po ba na inaasahang sasali po dito sa pilot testing? At kailan po makukumpleto yung pag-integrate ng lahat po ng airlines? Sa ngayon po, tama po na ang Cebu Pacific po ay nag-i-implement na po ito. At sa susunod po ay ang PAL naman na po ang mag-i-implement din po ito. Kapag ka po naging smooth na po ang lahat, once everything is smooth, lahat na po ng airlines ay imamandatory na po na magsagawa na rin po ng APIS. Next question, Christian Yusores, Radyo 630. Hi ma'am, good morning. The DICT said recently po na mas maraming cyber attack pa yung inaasahan nila habang papalapit ang halalan. And one of the main factors ay yung paggamit daw po ng mga troll farms pa rin. In relation to this ma'am, may ibinili na po bang direktiba o kautusan si Pangulong Marcos kay newly appointed Secretary Henry Aguda ng DICT? Actually, sabi nga po natin, yung cyber attacks po talaga ay nakikita na po. Merong epekto na po sa bansa. Kaya unang-una po ang direktiba po ng Pangulo sa bagong appointed na DICT Secretary ay unang-una po ang programa po ng administrasyon patungkol po sa digitalization, pati po yung internet connectivity across the country, and of course, cybersecurity ang kailangan natin pagtuunan, lalo-lalo po sa ngayong panahon na mayroong pangangampanya at campaign period. Mayroon po bang magiging coordination din po ang PCO sa DICT sa inyo po mga initiatives and plano po against fake news bilang sa social media po mas lalong kumakalat yung mga maling impormasyon? Opo, hindi lamang po ang PCO. Lahat po ng ahensya na may concern po patungkol sa mga paglaganap ng fake news, lahat po tayo ay magtutulong-tulungan para po masawata, matigil ang fake news na ito. Ann Soberano, Bomborazo. Yusek, good morning. How does the palace view or anong reaksyon ng palasyo sa naging pahayag ni US Defense Secretary Pete Hegseth that the US has great interest in expanding more military-to-military cooperation between the Philippines and the United States, and pointing out deterrence is necessary, especially the Philippines considering the threats from the Chinese? Opo, magandang balita po yan para sa ating bansa. Katunayan nga po ay nagkaroon po ng reaffirmation ng US Ironclad, no? Commitment to uphold our mutual defense treaty. Pero ang mga detalye po niyan ay magkakaroon po mamaya ng presscon ang DND po. Mamaya lamang po. So doon po natin tanungin lahat ang mga katanungan at mga detalye na napag-usapan ni US Secretary of Defense Pete Hegseth at ang Pangulo.
So with this, ma'am, with the statement of Secretary Hegseth, ibig sabihin po ba na mas bubuhos pa ang tulong ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim ng Trump administration? Hindi po ako makakapagbigay ng detalye sa ngayon. At sabi nga po natin, maya-maya lamang po ay magkakaroon sila ng press con. At malamang po lahat ng detalye ay makukuha niyo maya-maya lamang po. Next question. Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, today is the birthday of former President Rodrigo Duterte. So, meron po bang gustong ipaabot si President Marcos o ang Malacanang sa dating Pangulo? Katulad po natin na sinabi natin noong nakaraan, dapat lamang po nating batiin ng happy birthday ang dating Pangulong Duterte. At kung maaari nga po nating kantahan lahat ng happy birthday ang Pangulo. Birthday to you. Maiksi lang. Happy birthday to you. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. And of course, ma'am, ngayon habang sineselebrate yung birthday ni FPRRD, we're also expecting different activities, both from pro and anti-Duterte. And obviously, this is very divisive. So, what's your assessment on this? Do you see this as a failure on the part of government, not just on the part of administration, but on the part of VP Sara as well, considering that the brand of unity has always been the campaign of PBBM since day one? Actually, I believe it's only the pro-Duterte groups that have the activities to be conducted today. But with regard to the administration, we do not have any activity to celebrate the birthday. Po kasi ma'am sa Netherlands na mga victims na maggagawa rin. Well, anyway, hindi po natin kasi ito hindi natin mapipigilan kung ano mang gusto na gawing activity ng mga di umano mga biktima o yung mga nakikisimpatya sa mga naging biktima. Tama naman po, siguro dapat malaman din po ng buong mundo na hindi lamang po ang interes ng dating Pangulong Duterte ang madinig, pati po yung interes ng mga nabiktima ang dapat madinig ng buong mundo. Hindi po natin masasabing divisive ito dahil sila nagsasabi lang ng kanilang mga hinaing, ng kanilang mga sentiments, ng kanilang mga opinion, at it's just a freedom of expression. So, hindi po natin ituturing ito na divisive. Next question. Follow-up question from Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. So since hindi nyo tinuturing na divisive yung papakita po ng simpatsya o kaya yung pagpapakita ng kawalan ng simpatsya ng magkabilang taga-suporta po kay FPRRD ngayong kanyang birthday. So yun po mga gagawing isasagawang mga pagtitipon ng mga taga-suporta nila sa Davao man o sa ibang lugar dito sa bansa ay okay lang din po yun. Hindi yun na pipigilan ng ating mga kapulisan. Wala pong kautusan na pumigil sa anumang gagawing pagtitipon dahil ito po ay constitutional right ng bawat Pilipino. At huwag lamang po silang lalagpas at maituturing na ang kanilang mga ginagawa ay labag na po sa batas. At may bilin din po ang DOH, lalo't umiinit na ang panahon. Lagi lang uminom ng tubig, pumunta sa malililim na lugar, at kaya in other words, ingat. Ano na po yung mga parameters na pwedeng lumagpas sila sa limitasyon para naman po reminders lang din paalala doon sa mga magsasagawa ng mga pagtitipon or programa para sa birthday ni FPRRD po? Pag sumigaw na ibagsak ang gobyerno, isa yan. Kapag nagpatuloy ng pananalita para to sow fear, i-promote pa yung hatred sa government, bordering the line of inciting to sedition. Dapat alam po nila yan. Dahil sila naman po ay pinamumunuan ng kanilang mga leaders, so dapat alam nila ang kanilang limitasyon.
Ang bawat responsibilidad ay may kaakibat na obligasyon. Ma'am, since kayo po ay bumati na ng happy birthday Tayong lahat, hindi lamang ako. kay Tandaan natin yan. FPRRD. Ang Pangulo po ba wala talagang statement or kahit na letter na bumabati po sa dating Pangulo? Ang tanong lamang po sa akin kanina ni Miss Maricel ay kung Malacanang. So lahat na po yan. Lahat na po kami bumabati rito ng happy birthday. Pero ang Pangulo po mismo, wala pong Pagkatapos po siguro ng kanyang napakahalagang meeting kay US Secretary of Defense, tanungin natin kung meron siyang pabate. Going back po dun sa good news nyo kanina about pabahay, tinanong ko lang po kung kumusta na po yung 4PH ng Marcos administration. Ilang milyon na po bang pabahay ang naipatayo ng ating administrasyon para sa mga... Kung nakinig ka kahapon sa ating good news, meron po tayo patungkol dito sa San Juan. Ngayon po sinasabi natin ay dito sa Davao. At ibibigay pa po namin yung iba pang nabuo at mga iba pang darating na programa. So, meron po tayong figures. Binanggit ko na po yan kahapon. At ngayon din po, binanggit natin. Okay. Thank you. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Yes, good morning. Yusek, may lumabas lang na balita doon sa recovery ng 65 million pesos worth in line with the voucher program anomaly ng DepEd during the past admin ng agency. Any reaction from the palace regarding? Yes, maganda pong balita ito. Dapat nasama po ito sa good news. Dahil sa pamumuno po, tandaan po natin, ito'y nasa pamumuno na po ang DepEd ni Secretary Sonny Angara. Na imbestigahan po ng mabuti yung ghost students, yung voucher program anomalies, at ito po ay magre-resulta ng 65 million marirecover po natin. Tandaan po natin, itong mga ghost students na to ay nagsimula noong 2021 to 2022 at 2022 to 2023. Ito po ay panahon ni dating Pangulong Duterte at panahon nung naging DepEd Secretary, si VP Sara. So, with this result, we can now say that DepEd will not be put to dumpster. Hindi po mapupunta sa basurahan ngayon dahil may ginagawa. Kung nagkataon po kaya na hindi pa siya ang naging pinuno nito, baka hindi pa po ito naimbestigahan. At hindi natin marirecover ang 65 million pesos na pondo mula sa mga ghost students. Just like a follow-up lang sana. May nasampahan na ba ng asunto tungkol dito? At kung meron na, ilan yung mga nakasuhan na? Sa ngayon po, ang nasa balita po natin at sinabi po ni Secretary Angara ay nagbigay lamang po sila ng ultimatum, nagbigay ng demand letter para po dito sa mga schools na involve tungkol sa ghost students. At yun nga po ay base po sa kanilang investigasyon, makaka-recover po tayo. Pero yung patungkol po sa mga criminal actions, tatanungin po muli natin kung ano po ang balak na ni DepEd Secretary Angara patungkol dyan. Thank you. Follow-up question. Gilbert Perdes, DWIZ. Next question. Magandang umaga po, Yusek. Baka may mensahe lang po yung Malacanang sa mga local candidates po ngayong umarangkada na yung campaign period at full implementation ng Pinera Doctrine. Alam naman natin, itong doctrine ito sinasabi na walang premature campaigning until dumating yung campaign period. Paano magkakaroon ng premature campaigning? Kung candidate ka, i-consider ka lang na candidate kapag ka nandiyan na yung campaign period. Well, anyway, ang paalala lang po natin sa lahat ng mga kakandidato, huwag lumabag sa batas. Unang-una, kasi kayo po yung magsisilbing leader eh. So, dapat kayo po yung manguna na sumusunod sa batas. So, yun lang po yung paalala natin. Saka baka may mensahe din po kayo o babala po sa mga miyembro po ng PNP-AFP na laban ho sa possible na pakikilahok sa anumang election activities at syempre pagpapagamit po sa mga politiko. Yes, of course. Ang PNP kasi dapat it should remain apolitical.
So wag pagpapagamit, tama po, wag magpagamit sa politiko, wag magpagamit sa damdamin. Alamin nila, tandaan nila na ang kanilang trabaho ay manatiling loyal sa bansa, loyal sa konstitusyon. Yun lang po. May isa pa po akong tanong. Yung kasi po may campaign period, mainit po yung panahon at yung ibang lugar po nagdeklara po ng suspension ng klase mga eskwelahan. At yun nga, ina-encourage pa rin po ba ng Malacanang yung house-to-house campaign dahil sobrang init po ng panahon at possible na kumalat yung iba't ibang sakit sa ngayong panahon po ng summer. Nako, sa panahon po ngayon, hindi natin mapipigilan kung ano po ang balak ng mga kandidato, kung paano sila mangangampanya. Siguro naman po alam na nila kung paano ba alagaan ang sarili nila at alagaan na rin yung mga constituents sila. So, ipapaubaya po natin sa kanila ang desisyon na yan. But muli, pinapaalala ng DOH na mag-ingat, uminom palagi, pumunta sa malililim na lugar, at ingat. Thank you po. Yeah, Leth Narciso, DZRH. Yusek, sa mga nakaraang summit po ng Partido Federal ng Pilipinas, tiniyak ni Pangulong Marcos ang tulong na gagawin ng lahat ng kanilang partido ang magagawa para maipanalo yung kanilang mga kandidato. So ngayon nag-start na po ang kampanya sa lokal na posisyon. Ano po kayang tulong ang ibinigay o ibibigay pa ng partido ng Pangulo sa kanilang mga kapartido? Sa ganyan po kasi, ang makakapagbigay lang po ng detalye ay ang campaign manager nila na si Congressman Toby Tiangco. So, ipapaubaya ko na lang sa kanya yung ganyang katanungan. I think we don't have questions anymore. Yusek? At dito na po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps. Magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas.